Tunan sa itong panag-uban no? Sa reasoning from the scripture. Tanawan ito ang balaan kasulatan igsoon. O ganito na ang topic nga itong isgutan. May tungod ani laging duha ka mga kampo sa evangelical o mga protestants nga may tungod bas pagsabot sa regeneration or kanang pagkatao pag-usab, pagkahimugso pag-usab igsoon. So nganong mayon ko nga duha tungod kay ang duha ka kampo nagtuo nga ang isa ka kampo nagingon nga motuo kadaan din usa pa ka tao pag-usab. Dayon ang isa pod ipagkatao pag-usab dayon nagsunod ang pagtuo, mag-follow ang pagtuo. So regeneration precedes faith kay isa ka kampo ug ang isa usab faith precedes regeneration o pagkahimugso pag-usab. So tanaw to igsoon ang termino nga regeneration. Unsa bay laing termino igsoon sa pulong nga regeneration? Sa Bible igsoon ang termino nga regeneration, ang pasabot ana is being made spiritually alive. So pagbuhi sa espiritu. So kung atong mainumduman nga si Adan no, atong unang ginikanan nakasala, ang yang espiritu sa wala pa makasala is spiritual alive sila. Pero pagkahuman nakasala na sila, nahimong namatay ang ilang espiritu kay ang usa na sa katunglo nga pagkaon nila sa kaon sa kahoy sa katong knowledge of good and evil. Kay gingon dito kung mukaon ka mo ni mamatay gid kamo. Pero ang kamatayan nito igsoon is not literal nga matay sila physically, dili physical, kundi spiritual nga kamatayon. So ang pulong nga kamatayon is separation. So namatay sila, himulag sila. Gumikan sa sala Isaiah 59:2 nagingon diyan ang himulag ta og ang description sa tao karon nga nakasunod o mga kaliwat ni Adan na gitawag din sa og mga patay diya sa espiritu, spiritually dead. So ang kahulugan sa regeneration means being made spiritually alive. The new birth produced by the Holy Spirit. So ang nanganak mao ang Holy Spirit. So that's why it is born again in the Spirit. Born in the Spirit. So another term sa igsoon nga susama ni synonyms ni igsoon nga gitawag sa mga theologians. Di man kita pure theologians kay nagfollow nagtuon mas sa ilang mga gihimo, ginagitun-an atong gisunod. So lain nga termino sa regeneration is new birth or born again o pagkahimugso pag-usab, pagkatao pag-usab. So ang termino igsoon is dili pagkatao pag-usab kay tao naman siya kundi pagkahimugso pag-usab. The most common biblical synonyms nini nga gikan sa Greek nga ginao. So generation born from above. So gingon sa Juan 3:3, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. So nakita mo igsoon nga una gid ang pag-born again o i-born again gid ang tao no? Kung dili siya ma-born again, dili siya mahimugso pag-usab, mapanganak pag-usab, he cannot see the kingdom of God. Di siya makakita o di siya makasabot. See meaning di ka makasabot sa espirituhan ng mga utang, labi na sa pag-uusapan nga mga espiritual, di na makasabot. Kaya nga naman unod-nun na siya kung gikan sa flesh o kung isigutan tingali sunod ng mga higayon no? So means the same as regeneration, the Holy Spirit giving spiritual life or renew or born again o ihimugso pag-usab. So in Titus 3:5 naging naisgot usab spiritual renewal. Ang ikaduha nga meaning is spiritual renewal, no? He saved us by the washing of regeneration and renewal of the spirit. So tagaan pag-usab o i-washing, hugasan, kaya usa man ang tao nang hugasan man. Hugasan siya ang iyahang pagkatao, i-wash siya pinagi sa renewal of the Holy Spirit. So tagaan og bag-o nga espiritu. Dito sa Ezekiel tagaan og bag-o nga espiritu, bag-o nga kasing-kasing. So spiritual renewal. So the emphasis is the inward renewal, the heart and the nature of man. So sa usman igsoon is the heart. Kaya naman ang sa dayang heart. So kung tanawon niyo igsoon ang heart na to, kung tanawon niyo dito sa Jeremiah 36, Ezekiel 36. Di na to basahon, pero nag-ingon dito,
nga tagaan ta og bag-ong kasing-kasing kay ang atong daan nga kasing-kasing batuon. Naapuno sa bato. So kuhaon niya Ezekiel 36 kung ilisan niya og bag-o nga kasing-kasing aron niya mahimong sulundon ang tao. So unsay unahon? Bag-ohon ang kasing. It is the renewal of the spirit, renewal of the heart, and iyang nature. Di ka sa iyang flesh in nature, kanang unod nun, kaya natawo mo ta, ang unod, manganak og unod. So, ang kinabuhi sa unod, magkinabuhi, sumala sa flesh. Pero kung once nga mausab, igsoon, usbon siya, i-regenerate siya, i-born again siya, doon na spiritual renewal, the giving of new life, the giving of new heart, and the giving of new nature, ang may tabo, mahimo na siyang new creation. So, atong balikon pagbasa igsoon na, sa Juan 3:3, unless a man is born again. Kinsay mga anak, ipanganak igsoon, ang tao, aron siya makakita. Simple man gud ang analogy ba nga, sama sa katao nga matawo, bitaw. Ang kanang bata nga mga tao igsoon, no? Lahi man tong conception, i-conceive siya dito sa sulod sa tiyan, di pa man siya makita. Bisag makatawo pa na sa igsoon, kahimugso niya, mga pila ka adlaw o pila ba ka bulan, usa pa din na mulaw-liraw ang iyang mata. So, ang pagkakita igsoon sa literal nga pagkatao, physical nga pagkatao, no, sa tao, una gud ipakatao siya unless makakita na siya sa beauty sa nature, no? Kaya kung di siya magipakatao, di siya kakita. Kung di siya ihimugso. So, another term sa ipakatao is ihimugso. Gikan sa sabakan, no? O ang paghimugso, diha sa ngadto sa espirituhanon nga pagkahimugso. Aron siya makakita. Kaya kung dili igahimugso, di siya kakita. O ang inana sa bigsoon nga, kung ang tao, dili siya padayon sa nato, no? Gitawag sa new creation, no? Mahimo siyang bag-o na siyang binuhat. Kung saan nga binuhat? New creation, spiritual creation. So, ang flesh in nature niya igsoon, na unod nun, nga gigahum, na overpower sa sala, na isala, nga nagdominar siyang tibuok na pagkatao. So, diyan mahimong espirituhanon siya, na pwede na siyang makasukol sa sala. No? Through the grace. So, another thing, pwede po sukol sa sala, kung dili, pwede na niyang ma-overpower na niya ang sala. Pwede na siyang dili magpakasala. Pero ang atong nature is, sometimes, ang atong nature is, duha no, nunod ta, di pa kita pure nga spiritual. Kaya, ang pure nga spiritual, glorification, dito naman na sa langit, karon di pamangina siya mayroon na to. Pero at least, nga, sa mata sa labaw nga magagahom, we are spiritually alive. Tungod sa mga changes nga yang gibuhat diya sa sulod. So, another term for regeneration is quickening. Ito na quickening. Ingon din sa Ephesians 2:5, ingon siya, even when we were dead in sins, hath quickened us together. Bawo ka na yung sa nga term? Bisag patay pa kita diha sa mga sala, ug ang sala nag-overpower na to, mo na ingon sa Romans 3:9, 10, 11, nag-ingon dito nga, we are all under sin. Ang tana umoy kag under igsoon na ilalom ta sa sala. So gilumsan ta sa sala, ang sala ibabaw na to. Nato ibabaw. Di ta kakita, di ta kasabot kung ang sala overpower na ato sa ubos. Okay, all under God. So ang tao nakasala under sin. So ang sin mo nagnominar sa tao, mao na nga di kita mahimo nga di kita magpakasala. Di kita makahimo nga di kita makasala. Pero once nga maquicken na igsoon, mausab na ang atong kinabuhi through kanang mahimutang spiritually alive, so pwede na tang maka-deny sa sala, pwede na tang makadagan sa sala, pero dili gid absolute no igsoon kay napamanggid ang ato usag nga human nature ba na bilin kay di pa may kompleto gyud kay ang di na kita makasala igsoon adto na kita sa langit, no? Ang gitawag glorification. Gitawag sa ni sa igsoon og spiritual resurrection. Kung basahon na sa John 5:24, the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. John 5:24. Yung nga,
The dead, ang patay, makadungog. Kinsa makadungog, igsoon, kinsang tingog yung madunggan, dili man sa preacher. Ha? Ato nang klarohon, igsoon, mabuhi ang tao spiritually is not the word of the preacher. Or because he heard the preaching of the word by the preacher, pero gibuingon diri, the dead will hear the voice of the Son of God. And those who hear will live. Ang pangutana, basig future ni. Basig katuning sa kana bang future nga resurrection ba atong tanaw atong klaro na og resurrection og future ba gini nga diskutan igsoon. So ang 25 igsoon ang Juan 5:25 ni diskut usab. Ngani ha? Verily, verily I say unto you, the hour is coming. No, ang moabot ang panahon, ang takna moabot. And now is. So ang resurrection na gisgutan diri igsoon is not a future resurrection of all who are in Christ. All who are in the Messiah. Kundili, the resurrection is the giving of life. Makabati sila, kinsang madunggan igsoon, the voice of the Son of God. And they that hear shall live. So mabuhi sa igsoon, it is the voice. It's not, ako nagingon, it is not the voice of the preacher. It is not the voice of kanang mga soul winner, no? Kaya ingon man siya, the hour is coming and now is. Atong basahon sa Bisaya, igsoon na maklaro na ito na. Sige, ingon sa Binisaya. So, mula itong basahon igsoon. Sa pagkamatuod, nag-ingon ako kaninyo, ang takna mo abot, og ming abot na. Oh, nya, kung may mag-future regeneration igsoon, future nga, kanang resurrection, ngano may ingon man siya nga ming abot na. Nga ang mga minatay managpatalingog sa tingog sa anak sa Dios, anak sa makagagaw, the Son of God. Og ang mga magpatalingog mga buhi. So the resurrection igsoon, wala nibot pasabot nga katupong nangamatay physically tingali no. Og ikaw kuno pasabton, katong nangamatay, wala man tingali nangamatay no. Ang namatay nga gibanhaw dito katuro man si Lazaro. Nagimatay physically. Gani, nibanhaw si Lazaro, nga nabuhi siya, pinagi lang sa iyang kumano, Lazarus, come out. So, paggawas ni Lazaro, napag-iktibindahi, kanang bitang plot sa patay, no? Sa bugkusan sila og katong kuan, dirap og plot nga para sa mga patay. So, motong paggawas niya, gitawag nga Lazaro, come out. So, sa may gikatabang Lazaro sa iyang resurrection, no? Wala no, ganatugon siya. And then, paggawas na, no, gapos man, ingon ang niya, gisugo niya yung mga tinunan, badbali sila sa katong panapton ng nagapos. Diba? Mo na yung makita. So, kini nga resurrection, igsoon, mo ni ang pagbuhi, pag-usap, paghatag, o bagong kinabuhi, spiritual life ni igsoon. Ingano man, gingon na ito sa Episodos 1, nagingon nito, o gihatagan kamo og kinabuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga paglapas o mga sala. So gingan niya igsuon no, mga buhi na kadtong mga taga-Efeso. Gihatagan og kinabuhi kay ngano man kay namatay. Unsa nga kamatayon? Dili ni physical kay wa man ni namatay ning mga physically ning taga-Efeso. Kundili ang buot pasabot wa gilain nato igsuon nga isulti although wala man diha implied na siya nga spiritual death na siya. Kay nalapas nangamatay ang paglapas, pagkinabuhi sa sala, nagiskot na igsoon, naghulugan na nga patay diya sa espiritu. Kay walay gimo, kundi maula man ang pagpakasala. No? Ephesians 2:5, sige ingon. Busa sa mga patay pa kita tungod sa atong mga paglapas, gihatagan kita niya, og kinabuhi uban kang Kristo, uban kang Mesiyas, pinasagi sa grasya na luwas kamo. Diba? Kita niyo igsoon nga naa ning grasya diya. So, mao na ang kahulugan igsoon sa regeneration. So, pamantang kakuha og unsay conclude nato ani kay tanawon pa man nato og maayo hantod sa sunod nato nga panaguban. Ato ning ipasabot og hinaot nga kuyog mo sa atong pagtuon igsoon ining atong study sa reasoning from the scripture is regeneration precedes faith, or whether vice versa, faith dayon regeneration. Ano sunod di gayon? O ginaot nga atong labaw maggaw makiguban kanato
Si Yahweh magapanalangin kanato. Shalom kanatong tanan.